Anak ng diwata, nagbibigay ng swerte sa buong baryo. Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Mula ito sa isa nating kabayan na itago na lang natin sa pangalang Marcel. Taong 1990, Negros Occidental. Kayong dalawa, wala ba kayong planong mag-anak? Abay, ilang taon na kayong kasala? Sino bang may problema? Marcel, alam mo naman na hindi kami bumabata ng tatay mo. Sana man lang bago kami mawala sa mundo, mabigyan nyo kami ng apo. At saka, malapit lang naman kayo dito. Ni hindi man lang kayo dumadalaw. Kung hindi pa kami magdadrama, walang pupunta. Wika ni Nanay Kita. Ay nako, Kita, hayaan mo na. Ang importante, nakikita natin silang maayos. Nga pala, baka kailangan nyong magpahilot. Alam mo dati si Nanay Kita mo, medyo may problema din yan sa matres. Hindi naman kami kagad nagkaroon ng anak Pero hindi ganyang katagal yung sa inyo. May mga kakilala kaming manghihilot. Sabihin nyo lang ha, para masamahan kayo ng nanay nyo. Wika ni Tatay Nitoy. Naisipan na naming magpatingin kaso nag-aalangan po kami. At saka lagi kasing abala sa trabaho si Marcel. Araw-araw po siyang nasa bukid. Minsan gabi nang umuwi Alam niyo naman po, kailangan niyang magdoble kayod ngayon. Ilang buwan nang hindi maulan. Araw-araw siya naghahanap ng mapagkukunan ng tubig. Hindi kagaya niyo dito. Malapit lang sa bukana ng balon. Hindi po kasi sumasapat yung tubig sa amin Tugon ni Isabel. Nay, tay. Dadating din po kami dyan at saka maaga pa naman po para magbuntis si Isabel. Baka hindi pa kami binibigyan ng itaas dahil marami pa kaming kailangang unahin. Ayoko lang pong magaya sa mga... Wika ni Marcel. Sa mga kapatid mo, iba ang may supling. Tandaan mo, hindi bumabata ang katawan ng tao. Habang tumatagal, tumatanda at lumilit ang tsansa na magkaanak lalo pa sa babae. Abay, 30 anyos na itong asawa mo. Ay nako. Sige na nga, kumain na lang tayo. Ayaw namin kayong madaliin, pero sana lang, maisip nyo na masaya ang may anak. Sila ang bubuo sa pamilya, naiingatan nyo sa huli. Hindi mahirap ang tubig sa lugar natin. Ang problema, ang lupa na pinagtataniman. Sa palagay ko, hindi angkop ang mais. Ilang taon ko nang sinasabi sa inyo, nagayahin nyo yung Kuya Mario nyo. Tubo ang itinanim anak. Saka sabi ko sa iyo, pag-aralan mo ang lupa. Hindi bale, kakausapin ko ang kuya mo na tulungan kayo ng sa gayon. Maayos ang taniman mo. Wika ni Tatay Natoy. Tumango na lang si Marcel sa sinabi ng ama. Naaasar si Marcel sa tuwing ikinukumpara siya kay Kuya Mario. Mula pagkabata, wala nang ibang magaling kung hindi ang nakakatandang kapatid. Iniisip ni Marcel na paborito ito ng ama. Isa ito sa mga rason kung bakit wala siyang ganang pumasyal sa tahanan ng magulang. Gusto din naman ng dalawa na magkaanak. Ang problema sa loob ng 5 taon, hindi sila makabuo. Pareho silang nag-aalala ngunit ayon kay Marcel, naniniwala siya na ang pagbubuntis ay biyaya ng ama. Ngunit ang hindi alam ni Marcel, marami nang iniinom na mga gamot si Isabel. Ngunit hindi pa rin nagtatagumpay, dala ng walang oras ang asawa at laging pagod sa paghahanap buhay. Ni wala itong oras sa kanya. Matapos ang pag-uusap, napagpasya ng dalawa na manatili na muna sa tahanan ng mga magulang. Sa sandaling panahon, nais man lang niya na masulit ang oras na kasama ang mga ito. Halos maghahating gabi na nang napagpasya ng dalawa na umuwi ng tahanan.
Nagpaalam ang mga ito at nangakong dadalaw uli kapag may oras. Wala pa masyadong ilaw sa daan ng mga sandaling iyon. Habang binabagtas ang daan pauwi, malawak na palayan at maisan ang daanan nilang dalawa at wala pa masyadong kabayan ng mga panong ito. Sa kanilang paglalakad, bigla na lamang may naaninag si Marcel. Naglalakad na liwanag, hindi kalayuan sa kanila. Sa paglalarawan niya, parang pormang bilog na mabilis sa sumuot sa maisan. Sandali lang. Nakita mo yun? Parang may... Liwanag? Baka alitap-tap lang. Napansin ko nga eh. Teka, parang natatakot ka yata, Marcel. Halika na, malapit na tayo sa bahay oh. Tugon ni Isabel. Hindi simpleng alitap-tap yun. Malaki, tapos pormang tao. Ayun oh, papasok ng maisan. Wika ni Marcel. Umuwi na nga tayo. Nakakatakot yung kilos mo eh. Halika na. Baka mamaya ano pa yung magpakita eh. Saka kung ano man yung liwanag na yan, hayaan mo na lang. Mabuti nga't may bantay ng maisa natin. Nang mamunga ng maayos. Tugon ni Isabel. Hindi maipaliwanag ni Marcel sa asawa ang nakikita. Tila iba ang nasisilayan ni Marcel kaysa kay Isabel. Ngunit hindi niya na ito pinansin. Nagmamadali ng umuwi ng tahanan. Baka tama si Isabel na namamalikmata lamang siya. Nang makapasok sa bahay, nakaramdam ng pagod at antok ang mag-asawa. Kaya kaagad silang nag-ayos ng higaan at nagpahinga. Madali naman silang nakatulog. Sa kalagitnaan ng pagtulog ay nanaginip si Marcel. Ayon sa kanya, nakita niya na bigla na lang lumiwanag ang paligid na tila umaga. Hanggang sa napabangon si Marcel nang makarinig ng boses na tinatawag ang pangalan niya. Lumabas si Marcel ng tahanan habang hinahanap kung nasaan ang pinanggagalingan ng boses. Wala sa sariling pumasok sa taniman ng mga mais. Sa ilang minutong paglalakad, nakarating siya sa gitna ng taniman. Naalimpungatan si Marcel nang tumambad sa harapan niya ang isang nilalang. Sa paglalarawan niya, nababalot ito ng liwanag. Paulit-ulit pang iniling ni Marcel ang ulo sa pag-aakalang nananaginip pa rin ito. Hanggang sa lumuhod siya, dumampot ng lupa upang masiguradong hindi pa siya namamatay. Teka, may lupa pa naman ah. Wala pa ako sa langit. Ikaw, anghel ka ba? Kung sino ka man, pakiusap, wala naman akong ginagawang masama eh. Huwag mo sana akong takutin ng ganito. Wika ni Marcel. Nakakatuwa ka. Alam kong wala kang masamang ginagawa. Namumukod tangi ka. May pagmamahal sa kalikasan. Nakita ko ang ginagawa mo. Kaya nandito ako para gantimpalaan ka. Tanggapin mo ang munting regalo sa iyo at sa asawa mo. Naway sa pagsibol ng punla ay siya rin ang katuparan ng mga panalangin at hiling ng pinakamamahal mong asawa. Susubukin kayo ng panahon at makakaranas ng malawak na taggutom. Manatili kang matatag. Wika ng diwata. Teka, meron akong gampanin. Bakit ako? Nananaginip lang ata ako eh. Hindi kita maintindihan. Tugon ni Marcel. Maya-maya pa, isang malakas na sampalang tumama sa kanya. Kanina pa kita ginigising eh. Nagsasalita ka habang tulog.
Wika ni Isabel. Galit na galit ito dahil puno ng putik ang higaan. Meron pang dalang mais si Marcel at nilapag malapit sa hinigaan ng mag-asawa. Palaisipan kay Marcel ang naranasan. Hindi niya din maintindihan kung ano ba talaga ang ibinigay sa kanya ng nilalang. Gusto niya sanang magpaliwanag sa asawa, ngunit hindi niya alam kung saan uumpisahan. Nahingi na lamang siya ng pasensya kay Isabel. Bumangon na si Marcel sa higaan. Naglinis na lamang ito ng buong tahanan. Maging sa sala, nagkalat ang mga tangkay ng mais. Matapos maglinis, itinabi niya ang mga butil kasama ng dahong bigay sa kanya ng nilalang. Lumipas ang mga araw. Naging abala muli si Marcel sa gawain, ni hindi niya namamalayan ang paglipas ng oras. Hanggang sa isang umaga, nagpunta si Kuya Mario sa tahanan. Pumasyal para sana makausap si Marcel patungkol sa kumakalat na pandemya sa mga pananim, partikular sa maisan. O kuya, napadalaw po kayo. Maaga pong nag-ikot si Marcel sa maisan eh. Hindi po kayo nagpang-abot. Dito na lang po muna kayo. Maya-maya, uuwi na yon bago magtanghalian. Kumusta po kayo? Hindi mo yata dala si Ate Bebeng? Wika ni Isabel. May importante sana akong sasabihin kay Marcel. Hindi ako sigurado kung alam niya na yung balitang kumakalat sa pandemya sa pananim ng mais. Masyado kasing nagmamagaling yung asawa mo eh. Ilang beses ko nang sinabi sa kanya, hindi magandang taniman ng mais ang lugar. Nandito lang ako para sa problema. Nakiusap ang tatay na kausapin ko siya. Baka sakaling matauhan. Wika ni Kuya Mario. Kuya, kayo na lang po ang mag-usap. Mahihintay niyo po ba siya? Kung hindi, bumalik na lang po kayo. May gagawin din po kasi ako eh. Wika ni Isabel. Hindi na tumagon pa si Mario at kaagad nang tumalikod. Nakaramdam naman ng takot si Isabel dahil sa nakitang reaksyon ni Kuya Mario. Alam niyang dati pa, hindi na magkasundo ang magkapatid sa mga bagay-bagay. Ngunit mas malala ngayon. Napabuntong hininga si Isabel habang umiiling. Hindi niya mawari kung paano sasabihin sa asawa. Ayaw niya namang mas lumala pa ang alitan sa pagitan ng magkapatid sa oras na sinabi niya ang ginawa nito. Nanalangin na lamang si Isabel na mailatag ng matiwasay kung ano ba ang sinabi ng kapatid. Bago magtanghalian, dumating na ang asawa. May bitbit itong sako na may lamang mais. Malungkot ang itsura. Nilalapag sa lamesa ang dala. Ayos ka lang ba, Marcel? Gutom ka na ba? Hayaan mo na. Ako na muna yung mag-aayos ng mga dala mo. Magpalit ka na nang makakain ka tapos makapagpahinga. Wika ni Isabel. Hindi na mumungay mga mais eh. Mula doon sa dulo ng pananim, natuyo na. Parang may nagsaboy ng lason, bigla na lang namatay yung mga pananim natin. Hindi lang sa atin maging sa kabilang bahagi ng taniman. Isabel, nalulungkot ako. Baka hindi tayo makakain ng maganda ngayong taon eh. Kinakabahan na ako sa susunod na anihan pero huwag kang mag-alala. Maghanap ako ng solusyon para dito. Wika ni Marcel. Ganun ba? Hindi bale. May awa ang Diyos. Pagsubok lang yan. Nga pala, dumaan dito si Kuya Mario mo kanina. Tugon ni Isabel. Nakwento niya ang naganap. Pagkatapos, inayos na ni Isabel ang mga dalang mais na nasa sako ng asawa. Ilang sandali pa ang lumipas. Habang abala si Isabel sa pag-aayos ng lamesang paglalagyan ng tanghalian,
Nag-ayos naman si Marcel ng mga gamit. Hanggang sa nakita niya ang mga butil na naitabi kanina. Nagkaroon ito ng maliliit na ugat. Indikasyon na pwedeng ipunla ang buto. Natawa naman ang loob ni Marcel nang maalala ang panaginip. Sumagi sa isipan ang mga bili ng diwatang nagbigay sa kanya ng buto. Inisip niya ng maigi kung saan ito pwedeng itanim. Natatakot man na baka hindi sumibol, ngunit tila may bumubulong sa kanya na ituloy ang gagawin. Matapos ang tanghalian, nagpaalam uli ito sa asawa na mag-iikot sa taniman. Ni hindi nito sinabing magpupunla siya ng mga buto. Ang tanging paalam lang ay aayusin ang lugar. Masakit pa ang sikat ng araw, Marcela. Saka kakatapos lang nating magtanghalian, iikot ka kagad? Pwede ba akong sumama? Para naman makatulong ako sa'yo kahit papano. Wala naman na akong gagawin eh. Wika ni Isabel. Ikaw na din ang nagsabi na mainit, di ba? At saka, sandali lang naman ako eh. Hindi ako magtatagal. Walang tao sa bahay, baka kung sakaling babalik si kuya, wala siya makakausap. Ayos lang ako. Huwag kang mag-alala. Sige na. Baka abutin pa ako ng gabi. Wika ni Marcel. Wala namang nagawa pa si Isabel kung hindi sumang-ayon sa asawa kahit labag sa kalooban. Sinunod niya si Marcel. Nakasunod lamang ang mata ni Isabel habang papalayo ang asawa. Ilang sandali pa ang lumipas nang matapos magligpit sa tahanan. Napagpasya ni Isabel na matulog. Tapos na ang lahat ng gawain niya sa tahanan. Hinayaan niyang nakabukas ang pintuan at mga bintana. Kumuha ng unan sa silid at sa sala umidlip. Mabilis naman itong nakatulog dahil masarap ang hangin na galing sa labas ng tahanan. Sa kalagitnaan ng pagtulog, nanaginip si Isabel. Ayon sa kanya, tila humilab ang puson. Hindi niya maintindihan ang pakiramdam pero sa loob niya, alam ni Isabel na merong kakaiba. Maya-maya pa, bigla siyang nagising sa tawag ng pamilyar na boses. Naroon sa labas si Kuya Mario. Ayon kay Isabel, mukha ng demonyo ang tingin niya kay Kuya Mario. Iniling ni Isabel ang ulo at biglang kinabahan. Kagad nang pumasok sa tahanan si Kuya Mario. Nasaan ang asawa mo? Sinabihan mo ba siya na pupunta ako? Kinalimutan mo yata eh. Palibasa wala kang pakialam sa pamilya mo. Hindi ka na nga makabuo ng anak eh. O Isabel, sabihin mo to sa asawa mo ha. Sa ayot sa gusto niya. Tataniman ko ng tubo ang lupang ito ng mapakinabangan. Palibasa, kayo lang ang nakikinabang sa mga ani nyo. Wika ni Kuya Mario. Pagkatapos magsalita sa harapan ni Isabel, bigla na lang itong natigilan na tila may nakita sa loob ng tahanan. Sa sobrang takot, tumakbo ito habang sumisigaw. Alimaw! Alimaw! Tulungan niyo ako! Wika ni Kuya Mario. Nagtaka si Isabel at napabuntong hininga. Sa isip niya, sasabihin niya ang lahat sa asawa pagka-uwi nito. Hanggang sa bigla na lang kumirot ang puso ni Isabel. Alam niya na meron talagang kakaiba sa katawan. Ngunit binaliwala niya lamang ito. Naiisip na baka bunga lang iyon ng mga sinabi ni Kuya Mario. Lumabas na muna si Isabel upang pakalmahin ang sarili. Maya-maya pa nakita niya ang asawa. May dalang sako na puno ng laman. Nakangiti niyang sinalubong si Marcel at tinulungan sa mga dala. Tila nawala ang mga nararamdaman nang makitang nakangiti si Marcel. Hindi kagaya kaninang umaga.
Sa pagpapatuloy ng kwento, pinakalma na muna ni Isabel ang lahat bago sinabi ang mga naranasan sa kapatid. Ayon sa salaysay nito, maging siya, hindi makapaniwala sa ginawa ni Kuya Mario. Hayaan mo, Isabel. Bukas na bukas, ako na mismo ang kakausap sa kanila. Ayos ka lang ba? Nako, may sakit ka ba? Pasensya na kung hindi kita natulungan sa mga gawaing bahay ha. Huwag mo nang isipin si kuya. Pangako, ayusin ko yan. Wika ni Marcel. Ayos lang naman ako pero syempre, hindi ko maiwasang mag-alala. Ganun ba kalala yung alitan yung dalawa? Kung magsalita siya parang gusto niya akong patayin eh. Sana magkaayos kayo. Sige na, Biglang nawalan ng malay si Isabel. Sa taranta ni Marcel, binuhat niya ang asawa papunta sa sentro. May kalayuan ang lugar, ngunit laking pasasalamat niya nang maabutang bukas ang center ng barangay. Kagad pinahiga si Isabel at sinuri. Ayon sa karap, wala namang dapat ipag-alala. Lahat ng nangyayari ay bunga lamang ng pagdadalang tao ni Isabel. Nanlaki mga mata ni Marcel sa narinig. Ang kaninang takot ay napalitan ng pagkasabik at tuwa. Pinagpahinga niya ang asawa at makalipas ang ilang sandali, nagising si Isabel at tinanong kung nasaan sila. O dahan-dahan lang po, baka mapano ka. Binabati kita, misis. Magiging nanay na po kayo. Bibigyan ko lang kayo ng mga bitamina ha. Kailangan nyo lang bumalik dito para sa mga gagawing pagsusuri. O siya, mauna na ako sa inyo ha. Paggabi na. Pasalamat kayo, naabutan nyo pa ako dito. Kung hindi, baka hindi ko na natigdan ng asawa mo. Wika ni Dr. Ana. Napapaisip man si Isabel. Ngunit mapapansin sa ngiti ni Marcel. Sigurado siya na may magandang balita na darating. Madilim na nang umuwi ang mag-asawa. Sobra ang pag-alalay ni Marcel sa kanya. Hinahawakan niya si Isabel habang binabagtas ang maisan. Ilang sandali pa, nagliwanag ang lugar na tila nakikisabay sa saya ang paligid. Nagtataka na namamangha si Isabel, habang si Marcel naman, todo ang pasasalamat. Alam niyang isang biyaya ang pinagkalob sa kanya ng diwata na nakita sa maisan. Marcel, ano bang sinabi ng doktor kanina? Hindi ko maintindihan eh. Tanong ni Isabel. Buntis ka, Isabel. Hindi ko alam kung paano ipapaliwanag eh. Pero bigay ng kalikasan yung batang nasa tiyan mo. Sa tamang panahon, sasabihin ko sa iyo ang lahat. Pero sa ngayon, umuwi na muna tayo. Kailangan mo na magpahinga, mahal ko. Tugon ni Marcel. Bata, magkakaanak na tayo? Diyos ko, maraming salamat. Dininig ang panalangin natin. Puwera biro ah. Naku Marcel, huwag mo kong bibiruin ng ganyan. Buntis? Paano ko mabubuntis? Kailan lang dinatnan ako ng dalaw eh. Baka nagkamali si Dr. Ana. Natutuwa ako pero mahirap maniwala eh. Wika ni Isabel. Hindi na tumugon pa si Marcel. Nakatitig lang habang nakangiti sa asawa. Gusto mang ipaliwanag ang mga naganap. Hindi niya magawa dahil hindi niya alam kung papaano. Ilang sandali lang. Nakauwi na sila ng tahanan. Walang kibo si Isabel. Nakikita niyang masaya ang asawa, ngunit may halong pagtataka. Hindi nagkibuan ang dalawa at diretsyo nang pumasok sa kwarto. Ilang sandali lang ay tahimik nang nakatulog ang dalawa. Napagod ang mag-asawa sa mga nangyari ngayong araw.
Sa kalagitnaan ng gabi, dinalaw muli ng diwata si Marcel sa panaginip. Nagising nang tawagin ang pangalan niya sa labas ng tahanan. Natagpuan muli ni Marcel ang sarili na naglalakad sa gitna ng maisan habang sinusundan ng tunog. Ayon sa kanya, sa ikalawang pagkakataon, nasilayan niya ang nilalang na nababalot ng liwanag. Diwata, ikaw ang dahilan kung bakit nagkaroon ng supling ang sinapupunan ng asawa ko, hindi ba? Pero natatakot po ako. Pakiusap, tulungan mo ako magpaliwanag sa kanya. Wika ni Marcel. Magaganap kung ano man ang dapat maganap. Huwag ka masyadong mag-alala. Galing pa rin sa dugo niyo ni Isabel ang sanggol. Kasabay ng lahat ng ito ang mga mabibigat na gampanin na malapit nang dumating. Ang kahilingan ko, imbes na isipin ang pagpapaliwanag sa asawa, isipin mo kung paano papatibayin ang iyong pasya sa hinaharap. Hayaan mong gampanan ni Isabel ang obligasyon para sa anak niyo. Balang araw, maiintindihan at mauunawaan niya ang lahat. Maniwala ka sa kalooban ng may likha. Sa ngayon, tanggapin mo ang munting handog ko sa iyo at sa asawa mo. Magbibigay ng proteksyon para sa kanya, pati na din sa sanggol. Tandaan mo, maniwala ka sa kapangyarihan ng may likha. Maniwala ka. Wika ng diwata habang unti-unting nawawala sa harapan ni Marcel. Humagulgol si Marcel, kasabay naman ng malakas na sampal ng asawa. Imbis na matakot, nagalit si Isabel kay Marcel. Nagakot muli ito ng putik sa kwarto, maging sa loob ng tahanan. Bumangon si Marcel at humingi ng paumanhin. Naintindihan niya ang kakaibang pakiramdam ng asawa. Mabigat ang loob ni Marcel dahil iniisip pa rin niya kung paano ito ipapaliwanag kay Isabel. Ilang sandali pa, nilinis na ni Marcel ang mga kalat at dumi, habang si Isabel naman nasa kusina at nagluto na ng almusal. Nagising ito dahil sa sobrang gutom. Naalala niya na hindi pala sila nakapaghapunan dahil sa mga naganap. Parehas na kasimangot. Hindi pa rin nag-uusap. Samantala, pagkabalik niya sa kwarto, nakita niya ang balabal na bigay ng nilalang na sinabing ipasuot sa asawa. Hawak niya ito nang marinig ang daing ni Isabel sa kusina. Nagmamadali niya itong pinuntahan at naabutan habang hawak ang tiyan. May bumubulong kay Marcel sa dapat gawin. Gamit ang balabal, inilagay niya ito sa likod ng asawa habang inaakay paupo. Huwag ka munang kumilos, Isabel. Hindi maganda sa'yo na mabigat ang kalooban. Patawarin mo ko kung hindi ko na ipaliwanag ang lahat sa ngayon. Pakiusap, maniwala ka na magiging maayos ang anak natin. Wika ni Marcel. Gustuin ko mang kumalma, Marcel, pero hindi ko magawa. Patawarin mo ko kung bakit ganito. Hindi ko talaga alam yung nangyayari. Nga pala, bago ko makalimutan, pumunta si Kuya Mario kahapon. Puntahan mo na lang kaya para makapag-usap na kayo ng maayos. Galit na galit talaga sa'yo eh. Sumisigaw pa ng halimaw sa bahay. Ako lang naman yung kaharap niya. Saka kaninong balabal ba to? Gawa sa sutla. Salamat ha. Gumaan ang pakiramdam ko. Baka kailangan ko lang talagang masabi yung saloobin ko eh. Wika ni Isabel. Huwag mong iwawala to, ha? Kapag masama ang pakiramdam mo, gamitin mo lang. Bigay ito ng
ng kaibigan ko. Para sa'yo daw gamitin mo pang proteksyon. Basta kapag nakaramdam ka ng kakaiba sa katawan mo, gamitin mo lang yung balabal. Huwag mo nang alalahanin si Kuya Mario, ako nang bahala doon. Balot ng kambugan yung taong yun, kaya ganun lang kung maliitin ako eh. Sige na, kumain na tayo para... Natigil sa pagsasalita si Marcel nang makita ang malaking nilalang sa gilid ni Isabel. Tumayo ang balahibo ni Marcel dahil nakangiti lang ito habang nakatitig sa kanya. Napakalaki, tila nakasuot ng pangkawal. Nakatayo lang na mukhang gabay ng asawa. Sa ilang taong pagsasama, ito pa lamang ang unang pagkakataon na nakita niya ang nilalang. Pinakalma niya ang sarili, lalo pat kapag naramdaman ni Isabel na natatakot siya sa asawa. Ganon din ang mangyayari dito. Ayos ka lang ba? Anong problema? Parang nakakita ka ng kung ano ah. Wika ni Isabel. Tumingin pa ito sa paligid para malaman kung ano ang tinititigan ng asawa. Ngunit nanahimik na lang si Marcel habang nilalagyan ng kanin ang plato. Kumain ng tahimik ang mag-asawa. Ngunit panay pa rin ang tingin sa katabi ni Isabel. Nang matapos ay napagpasya ng dalawa na maglakad-lakad. Bago pa man tumaas ang araw, nalibot na nila ang buong lugar. Nanlulumo si Marcel habang nakikita na unti-unting nagpapalit ng kulay ang mga dahon sa karatig pananim. Ang dating mga kulay berde, naging dilaw, indikasyon na meron ng sakit. Sa paglilibot, namataan nila ang mga taong papalapit sa kinaroroonan nila. Huminto na lang ang dalawa upang antayin ang mga ito. Ramdam nilang sila ang lalapitan, kaya pinili nila na manatili na lamang sa kinakatayuan. Magandang umaga sa inyong dalawa. Kayo talaga ang sadya namin sa lugar. Kailangan namin kayong makausap. Marcel, kinausap kami ng kapatid mo. Ikaw ang sinisisi niya kung bakit nasira ang mga palayan na nakapalibot sa maisan niyo. Ang sabi, napeste ang mga pananim niyo at nadamay ang sa amin. Wika ni Mang Pepe. Sandali lang po, parang hindi naman totoo yan. Ang pagkasira ng mga pananim niyo, bunga ng papalit-palit na panahon. Ilang taon na ako nagtatanim ng mais eh. At saka, ilang taon na din tayo magkakalapit ng bahay ah. Hindi ko alam kung paano kayo kinausap ng kapatid ko. Pero wag niyo sana akong sisihin. Mang Pepe, kaisa niyo ako. Alamin natin ang solusyon sa problema. Tugon ni Marcel. Unti-unti nang nasisira ang mga pananim namin. Marcel, nag-aalala kami. Natatakot kami sa epekto nito sa pamilya namin. Kung may alam kang makakatulong sa lahat, sabihan mo naman kami. Handa kaming makipagtulungan. Maayos lang yun, nagbabadyang sakit sa mga pananim. Wika ni Mang Pepe. Sumang-ayon naman si Marcel sa mga kaharap. Hahanapan nila ng paraan at solusyon ang problema. Ilang sandali lang, nagpaalam na ang mga magsasaka. Naiwan ang mag-asawa na mabigat ang pakiramdam. Lalo na si Marcel. Iniisip niya kung bakit ganun na lang siya siraan ng kapatid. Nais niyang malaman kung bakit, nang hindi na lumala pa kagaya ng paghanap niya ng sagot kung paano nagkapeste ang mga pananim. Ilang araw matapos ang tagpong iyon, tuluyan ang namatay ang mga nakapalibot na mga palayan sa lugar. Samantalang agaw pansin naman ang isang bahagi ng maisa ni Marcel na may kakaibang buhay. Mabilis tumubo ang punlang binhi na galing sa diwata. Natatangi ang parting iyon na hindi man lang nadapuan ng peste. Sa kabilang banda,
Kinausap na din ni Marcel ang mga magulang para kumprontahin ang ginawa ng kapatid. Ayon sa mga ito, walang intensyong masama si Kuya Mario kung hindi makatulong. Taliwas ang sinabi ng mga magulang sa ginawa ng kapatid. Hindi na nagsalita pa si Marcel. Alam niyang nabilog na ni Kuya Mario ang ulo ng mga magulang. Kahit anong paninira ang ginagawa sa kanila, hinayaan na lang ito ni Marcel. Ayaw niya ng gulo at lalong ayaw niyang bigyan ng sama ng loob ang mga magulang dahil lang sa ibang pag-uugali ng kapatid. Anak, walang masama kung susundin mo ang kuya mo. Bakit kasi mas pinupursige mo yung mais eh? May hindi ka nga nagkakapera ng malaki. Hindi din naman maayos ang pagtubo ng pananim mo. Ang sabi ng kuya mo, matutulungan ka niya kung tubo ang ilalagay mo. Wika ng ama. Marcel, makinig ka naman sa amin. Alam namin ang makakabuti sa'yo. Binigay yan ng ama mo dahil alam namin na mas mapapangalagaan mo. Para hindi na mag-alala ang kuya mo, sundin mo na lang ang kagustuhan niya. Para naman sa inyo yung mag-asawa. Wika ni Nanay Kita. Nang matapos ang pag-uusap, kagad na itong nagpaalam sa mga magulang at sinabi pa na marami siyang kailangang gawin. Bago umuwi ng tahanan, dinaanan niya muna ang maisan. Inikot ito upang matignan kung anong parte ang nasira. Naawa siya sa mga nakapalibot na palayan. Sira na ang karamihan at hindi na maganda ang bunga. Habang naglilibot, hindi maiwasan ni Marcel na matuwa nang makita ang isang parte ng maisan na malago at meron ng bunga. Maganda ang mga butil ayon sa kanyang pagsusuri. Kagad naisip ni Marcel na sabihan na magtanim ng mais ang mga kapitbahay gamit ang butil na nagmula sa diwata. Ibabahagi niya ito sa mga taong kagaya niyang nagsusumikap. Masaya siyang ibinalita sa asawa ang nakita. Habang nasa daan, naramdaman niya na tila may nakasunod sa kanya. Hindi pa naman madilim. Nakikita niya kung sino man ang nakasunod. Akmang lilingon pa sana, biglang may pumukpok sa ulo niya. Kagad nawalan ng malay si Marcel. Nagising na lamang siya na nasa harap niya ang asawa. Marcel! Marcel, ayos ka lang ba? Natakot ako nung nakita kita sa pinto kagabi. May tuyo pang ang dugo sa ulo mo eh. Pero wala ka namang sugat. Ano bang nangyari? Ano bang nangyari sa'yo? Tanong ni Isabel. Ano? Teka. Ang huling naaalala ko, pauwi na ako eh. Biglang may pumalo sa ulo ko. Pagkatapos nun wala na akong maalala. Akala ko nga patay na ako eh. Paano ko nakarating dito? Tugon ni Marcel. Habang inaalalayan siya ng asawa, nakikita niya ang nilalang sa gilid ni Isabel na tila may nais ipaiwatig. Yumuko naman siya sa nilalang at nagpasalamat. Alam niyang protektado maging si Isabel, kaya kung sino man ang nanakit sa kanya, ipinagpasa Diyos niya na lang ito. Dumaan pa ang mga araw at mabilis na lumaki ang tiyan ng asawa. Lagi nitong suot ang balabal na gawa sa sutla, kaya hindi na ito nakaramdam ng kakaiba habang nagpubuntis. May mga nakakapansin sa biglaang paglaki ng tiyan ni Isabel. Maging sa mga biyanan, umabot na ang balitang buntis ang asawa ni Marcel. Masaya ang mga itong dumalaw sa tahanan. Ngunit sa kasamaang palad, hindi din nakatagal sa lugar ang dalawang matanda. May kakaibang pangyayari silang naranasan habang nasa bahay ng mag-asawa. Ang init naman ng bahay niya. Isabel, nakabalot ka pa ng balabal, hindi ka ba naiinitan?
Wika ni Nanay Kita. Oo nga nararamdaman ko din eh. Parang sinisilaban ako dito. Nakabukas naman yung mga bintana pero bakit ang init? Nga pala, ni hindi nyo kami nabesuhan na nagdadalang tao na si Isabel. Nung kailan lang pumasyal kayo sa bahay, parang hindi naman ganyan. Saka, kung hindi pa sinabi ng mga kakilala natin, wala talaga kayong planong sabihan kami. Hindi bale, mukhang maayos naman ang lahat. Wika ni Tatay Nitoy. Anak Marcel, hindi lang kami pumunta dito para mangamusta. May nangyari sa Kuya Mario mo hanggang ngayon. Hindi niya nagagalaw ang mga kamay niya, namamaga. Galing na sila sa doktor. Pero ang sabi, infection daw. Binigyan naman siya ng mga gamot, pero hindi tumatalab ang ibinigay ng doktor. Sabi ko nga dito sa ama mo, tawagin na lang namin yung albularyo si Mang Ambo. Baka sakaling hindi naman talaga doktor ang kailangan ng kapatid mo. Alam mo naman yon, maghapong nasa bukid din. Wika ni Nanay Kita. Baka po dala lang ng ginawa niya. Sige po, sabihan niyo po ako kung kailan kayo tatawag ng albularyo at sasamahan ko po kayo. Alam niyo naman po, di ba? Hindi ko din maiwan yung trabaho ko. Kakausapin ko pa yung mga kapitbahay naming magsasaka na magpalit sila ng palay. Gawin na lang mais. Mahaba ang tag-init. Kaya kailangan maihanda yung mga binhing pamalit sa mga nasirang mga palay. Tugon ni Marcel. Kung pwede sana anak, ngayon na. Hindi na natin maaaring ipagpabukas. Baka mapano ang kapatid mo. Maaga pa naman eh. Samahan mo ang nanay mo ngayon at akong susundo kay Mang Ambo. Wika ni Tatay Nitoy. Napatingin si Marcel sa asawa na tila humingi ng permiso. Tumango naman si Isabel. Nginitian ng asawa. Indikasyon ng pagsang-ayon. Ilang sandali pa. Kasama ng ina ay pinunta nila sa kabilang sityo ang tahanan ng kapatid. Samantalang ang ama ay sinundo ang manggagamot. Naabutan nilang nakaupo si Kuya Mario sa bukana ng bahay. Mapapansin ang nagsisilakihan nitong mga kamay kahit malayo. Sinalubong naman ng asawa ni Kuya Mario ang mga panauhin. Nanlaki mga mata ng kapatid nang makitang kasama ng ina si Marcel. Halos hindi ito makapagsalita nang nasarapan na ang kapatid na inakala niyang mamamatay dahil sa ginawa niyang pagpalo sa ulo. Nangilabot sa kinauupuan si Kuya Mario nang hinawakan siya ni Marcel upang kamustahin. Naiiyak siya habang tila nanghingi ng tawad. Pero walang boses na lumalabas sa bibig. Maya-maya pa dumating na din ang ama kasama ang albularyo na si Mang Ambo. Inayos nila ang kinauupuan ni Kuya Mario habang si Marcel nasa gilid kasama ang ina. Si Tatay Nitoy at asawa ng kuya ay alalay ng albularyo. Napatigil bigla ang albularyo nang may naaninag na figura katabi ni Marcel. Napadasal ito nang wala sa oras, nang masigurado kung ano ang nakikita. Batid kong hindi ako kailangan ng anak niyo para gumaling. Andito si Marcel. Nasa kanya ang kasagutan. Wika ng albularyo. Nakasentro lang ang tingin ng albularyo sa kinakatayuan ni Marcel, kaya nabaling ang atensyon ng lahat sa kanya. Ano bang sinasabi mo, Ambo? Paanong si Marcel? O ikaw anak, may ginawa ka ba sa kuya mo? Ginawan mo ba ng masama ang kapatid mo? Tanong ni Tatay Natoy. Ha? Ano naman yung gagawin ko sa kanya? Kung nakakapagsalita lang yan si kuya, siya mismo magsasabi kung ano nga ang ginawa niya. Hindi ko nasasabihin dahil ayoko magbago ang tingin niya sa kanya. Diyos na ang humatol sa ginawa niya. Tugon ni Marcel.
Marcel, sasabihin ko na ng diretsyo ang lahat. Hindi ako makakagamot sa kapatid mo kung hindi yang mga kasama mo. Sila ang may gawa ng lahat ng ito. Mapalad ang kagaya mo, Marcel. Isang taong pinagkalooban ng kakaibang regalo galing sa kalikasan. Wika ni Mang Ambo. Napaluhod naman sa harap ni Marcel ang albularyo. Niyuko ang ulo bilang respeto. Nagtaka ang mga kasama nila sa kwarto kung ano ang nangyayari. Ipagpaumanhin mo kung hindi ko kagad nakita. Kung ano man ang pagkakasalang ginawa ng kapatid mo, ay sana mapatawad na. Wika ni Mang Ambo. Pinatayo niya ang albularyo hanggang sa may nagbulong muli sa kanya ng gagawin. Sinasabing hawakan niya muli ang kapatid. Nilapitan niya ito at hinawakan ng kamay. Nanlaki ang mga mata ni Kuya Mario habang nakatitig sa kapatid. Na tila nasa ibang katauhan. Nagsalita din ito sa kakaibang boses. Naway nakuha mo ang aral sa mga ginawa mo. Walang magandang may dudulot ang galit na kinikimkim mo sa kapatid mo. Kamuntikan mo siyang mapatay nang dahil lamang sa inggit. Maaring hindi mo na magamit pa muli ang mga kamay mo. Permanente na itong baldado upang ipaalala at matuto kang rumespeto. Wika ni Marcela. Umiyak ng todo si Kuya Mario habang si Marcel ay niyakap na ang kapatid. Humingi ito ng tawad at sinabing nagsisisi na sa mga nagawa. Nagtataka man ang lahat. Ninais ni Marcel na wag nang ikwento sa magulang ang naganap. Ayaw niyang mawalan ito ng respeto kay Kuya Mario. Bago magdilim ay inayos niya ang lahat. Hinatid na din ng magulang sa tahanan ng mga ito. Umuwi siya sa tahanan na magaan ng pakiramdam. Ilang sandali lang ang lumipas. Nakita niya ang kumpol ng mga tao na nasa harapan ng tahanan. Iniintay ang pagdating niya. Kausap nito ang asawa. Ayon sa mga ito, hihingi sila ng mga binhi ng mais para pamalit sa palay. Nakita nilang maayos at malago ang naitanim ni Marcela. Bago niyo pa po sabihin, naayos ko na po eh. Talagang bibigyan ko kayo. Huwag po kayo mag-alala. Aalalayan ko po kayo para maayos yung pananim niyo. Wika ni Marcela. Nagpasalamat ang mga kapitbahay sa kanya at umuwi na. Ilang oras ang lumipas. Tinupad ni Marcel ang naipangako. Buong lugar ay naging maisan. Lumipas pa ang ilang buwan. Naipanganak ang unang anak nila. Kakaiba ang bata. Maputi ang kulay ng balat. Asul ang mga mata. May buhok na kawangis ng kulay ng hibla na nakabalot sa mais. Dumaan pa ang panahon naging maayos ang pamumuhay ng baryo. Pinaniniwalaan nila na dahil ito sa batang binansagan nila Emma, na anak ng diwata. Sa kasalukuyan, nanatili ang pamilya sa lugar. Subalit si Emma ay madalang nang pinapalabas lalo na sa araw. Meron itong kakaibang kondisyon, kaya lagi nitong suot ang balabal na sutla. Napag-alaman din nila, hindi lang swerte ang dala ng bata sa lugar. Iba't ibang uri ng karamdaman ang kaya niyang pagalingin sa pamamagitan lamang ng paghaplos nito sa katawan kung saan may sakit. Mahirap man ang naging karanasan ng una, ngunit hindi ito naging hadlang upang maging mabuting tao si Marcel. At lahat ng ito ay nasuklian nang minsan siyang bigyan ng butil ng diwata sa maisan. Maraming salamat sa pakikinig ng ating kwento, mga kabayan. Klaro yung gustong ipaiwatig ng ating istorya na
Kung ano man ang ginagawa sa'yo ng ibang tao, hayaan mo lang. Maging mabuting tao ka at magdasal. Darating ang panahon, maniwala lang tayo sa karma. Hindi na natin kailangang gumante. Kalikasan na mismo ang magpapasya kung ano ang mangyayari sa kanila. Muli maraming salamat. Paalam.